kapayapaan. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God, para sa isa na namang paghahayag ng aming pong pastor. Ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon ay pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na ngayon sa kanyang kalooban. Nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at tunawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan ay isasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Pero bago ko po ibigay sa inyo si Pastor Leonides, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga taong tumutulong sa pananampalatayang ito. Gawa nga po ng ang pananampalatayang ito ay pinakamahirap sa lahat ng uri ng pananampalataya. Dahil ito po ay sa kahit na libu-libong tao na ang ginamot at inaralan, ay hindi po namera ang pastor. Kaya po mga kapatid sa pananampalataya, diyan nyo po makikita ang tunay na pananampalataya ay hindi po namemera. Narito po si Pastor Leonides. Well, magandang umaga, Pilipinas at buong daigdig. Alam ko, yung mga balita ngayon, nangyayari, maging mga disaster, maging mga sakit, crisis na tinatawag ninyo, maging sa ekonomiya, crisis sila dito. Dahil mayroong pumipigil sa mga bagay nito, walang iba kundi ang Diyos. So ano man nasuliranin ninyo sa buhay, problema sa buhay, buong bansa, buong daigdig, Diyos ang may hawak lahat dito. At Diyos ang may pakulo lahat mga bagay nito. Para subuko kayo sa Kanya. Dahil ganun din ang ginawa niya noong panahon ni Noe. Ayaw sumuko mga tao, ayaw magbago. Nagpapatuloy sila sa mga material na ginagawa nila. Mag-asawa, manganak, magsaya, magpiesta. Wala namang kabuluhan. Sa pasya ng Diyos, nagugunawin niya ang mundo. May nagawa ba yung kasiyahan, mas material na ginagawa ng mga tao ng panahon ni Noe? Wala. Ngayon, sa panahon natin, makakalutas ba yan, problema na yan sa buong daigdig, sa material na pamamaraan ng pamumuhay na sinasabi ng Presidente, economic progression o progressive country. Paano magiging progressive country? Dahil hindi pinapaintulot ng Diyos yan, kundi kayo sumuko sa Diyos. I-submit na ninyo ang sarili sa Diyos para gamitin niya kayo sa kanyang katuwiran. Huwag niyong pagagamit ang inyong katawan, sabi ni Pablo, bilang kasangkapan ni Satanas. Dahil yung alok ni Satanas at pera, sabi ko sa inyo, Kayamanan. Ang pera, sabi naman ni Pablo, the root of all evilness. Alright, maniwala kayo dyan? Maniwala kayo, hindi. Kagaya na sinasabi nyo, believe it or not, nangyayari yan. Tandaan nyo love of money is the root of all evil. Sinasaysay ko na sa inyo yan Ang kayamanan hindi makapagliligtas, tandaan nyo. Ano mang gawin nyo? Ano ang gawin yung pagsusumikap na guminahawa, masagana, yung sinasabi nyo na prosperous, kundi paintulot ng Diyos yan, hindi mangyayari. Pero kung maghari na si Kristo, lahat na yan ay ibibigay niya sa tao. Dahil si Kristo, hari ng kapayapaan. Tandaan nyo hindi hari ng kaguluhan. Sino ngayon ang hari ng kaguluhan sa inyo? Hindi ba yung mga mayaman sa ibang bansa? Kagaya ng tinatawag nyo, Ukraine, Yung mga namumuno. yung mga namumuna,
manumumuno na tinatawag ni Miranda na BlackRock, BlackRock, ano pa? Goldman Sachs, Goldman Sachs, Vanguard, tsaka po yung lahat ng mga mayayaman doon. Group of 5, Group of 7, Group of 20. Anong klaseng mga grupo ito? Spiritual ba ang pag-iisip? O material na pag-iisip? Grupo ng mga demonyo. Sila ba'y nasilaw sa salapi? Naalok ni Satanas? Totoo yan. Sila ang sumasamba kay Satanas dahil yumaman na sila. Ang kayamanan ba ay makapagliligtas? Hindi makapagliligtas sa kayamanan, tandaan nyo. Diyos lang ang makapagliligtas. At Diyos din ang magpaintulot ng kasaganaan kung sakupin niya tayo. Dahil ang kayamanan sa mundo, pag-aari ng Diyos lahat yan. Pati ginto, pati langis, pati bakal sa lupa. Nilalang ng Diyos lahat yan. Tandaan nyo pati tubig, pati gas, lahat ng kailangan ng tao, nilalang ng Diyos lahat yan. Kaya lang, ang sabi ng Diyos sa akin, wala kayong utang na loob. Wala kayong respeto sa Diyos na naglalang sa inyo. Wala kayong galang sa Kanya. Hindi niyo siya pinapupurihan at pasalamatan dahil yan ay binigay niya para sa tao. Pero ano nangyari? At pinalitan pa nila ng kasinungalingan ng katotohanan. Yung nagnanasa na kayamanan, yun lang may kakayahan na kumuha ng kayamanan, pero walang magawa sa kayamanan. Hindi na makuha. Kaya yan ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang mundo. So basahin nga yung sulat ni Pablo na yan ang tuklas niya. Dahil si Pablo, sabi ko sa inyo, attorney at law yan. Mambabatas yan si Pablo. Mayaman, milyonaryo. At nung tinanong niya ang maestro, nandiyan sa Matthew, basahin niyo. Anong gagawin daw niya para makamtan niya ang buhay na walang hanggan? Dahil nag-aaral din naman ng Biblia eh. Naniniwala si Pablo sa Biblia, pero hindi niya alam yung tunay na paraan para makarating sa buhay na walang hanggan. Kaya itinuro siya si Jesus na ganito. Ibigay mo ang iyong kayamanan sa mamahirap. Pagbili mo lahat ng kayamanan mo, ibigay mo sa mahirap. Pagkatapos, sumunod ka sa akin. Yon ang inayawan niya. Pag wala na siyang kayamanan, susunod pa kay Jesus. Alam niya si Jesus ay hindi namimira, hindi nagpapabayad. Nagserbisyo sa tao sa totoo. Nagligtas sa maraming tao. At wala pera pinag-usapan. Okay, inayawan niya yun. Anong sagot ni Jesus? Basahin mo. Mahirap daw ang mayaman na pumasok sa karya ng langit. Nakita. Okay, sandali lang. Hinahanap niya. Okay, kung di niya makita, sabihin ko na sa inyo, Marcos. dahil sinabi ko na sa inyo, hindi na ako makabasa. Memorya na lang yung ginagamit ko. Sa kapal ng Biblia yan. Kayo ba? Kaya niyong ilagay sa utak nyo. Yang buong Biblia na yan, kapitulo, versikulo. Ito po yung, may nakita po ako rito yung sa Marcos. Sige, basahin mo. Kapitulo 10, talatang 25. Magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom, kaysa sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Alright, itaas mo, bumasa, nandun yon. At nagtaka ang mga alagad sa kanyang mga salita, datapwat si Jesus ay muling sumagot at nagsabi sa kanila, mga anak, kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga magsisiasa sa mga kayamanan. Si malinaw ha. Daluwasa kayo sa kayamanan. Kaya hindi kayo makapasok sa kaharian ng Diyos eh. Asan ang kaharian ng Diyos? Nung panahon ni Jesus, sinabi niya malapit na. Di ba? Pero hawak na niya yung kaharian ng langit. Dahil siya mismo ang kaharian ng langit at ang kanyang mga alagad.
malapit na silang sumikat ang Matanyag. Anong nangyari? Di ba pinagpapatay sila lahat? Bakit? Pinapatay sila lahat. Ayaw nila kasi yung doktrina at turo ni Kristo. Gusto nila doktrina ng demonyo na yung pagpapayaman. Dahil si Kristo, ayaw niya kayamanan. Kaya mahirap daw pumasok sa kanilang langit ang mayaman. Ito po sa 23. Sige. At lumingap si Jesus sa palibot-libot, at sinabi sa kanyang mga lagad, kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. Alright. Maliwanag Ilang beses niya inulig yan sa pangangaral niya. Dahil na sa Matthew, sa Lucas, sa Juan, nandyan yan. Talagang paulit-ulit. Talagang mahirap kayong humintindi. Kayong mga mayaman, dahil nahirapan kayo talaga pumasok sa kanilang langit. Pakiramdam po kasi na sila na yung Diyos Kasi Feeling Diyos na kayo. Kaya nyo payapayan ang mundo. Napayapan ninyo ang mundo. Napasagana ba ninyo ang mundo? O kayo lang sumagana? Sila lang. Paano yung mahirap? Sumagana ba? Alright. Anong klaseng kasaganan nito? Pandaraya, pandarambong? O pang-umi? Alright. Isipin niyo mabuti. Bakit mahirap, naghihirap? Walang kayamanan sa kanila. Bakit kayo mismo nasa posisyon? Napakayaman na ninyo. Bilyonaryo na kayo. Trilyonaryo na kayo. Pero wala kayong awa sa mamahirap. May payo po si Apostol San Pablo sa kanila. Sige, basahin. Unang Timoteo, Kapitulo 6, talatang 17. Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip. Alright. Totoo ba yan? Mayayabang na kayo, mapagmataas na kayo, porque mayaman na kayo. Kaya ninyo hawakan ang liig ng mga tao. Yan po ang paniniwala nila. So kayo yung kinanta ni Freddy Aguilar. Kuko na agila. Na kayo mga kuko ng agila. Na sumasakal, kumikitil sa karapatan ng tao. So, bawat kanta ay may kahulugan. Tandaan nyo Tuloy po natin ito. Kasi tuloy mo. At huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Alright. So, porque mayayaman na kayo, umasa na kayo, na kayo na kontrole ng tao, kaya na ng pamahalaan ng tao sa mahusay na pamamaraan, na hindi alam napakalaking problema ang daigdig. Dahil na maraming mga mangkukulam din na yumayaman. Tandaan nyo Hindi nyo alam yan. Milyonaryo na mga kukulam ngayon. Kahit na sa Amerika. Tandaan nyo, napakaraming mangkukulam sa Amerika. Sila'y magsigawa ng mabuti. Na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa. Na sila'y maging handa sa pamimigay. See? Ba't di kayo marunong mamigay? Trilyonaryo na kayo. Bilyonaryo na kayo. Bakit hindi mabigyan, di ba mahirap? Gusto po nila, kanila lahat ng kayamanan. Alright. Talagang tama yung sinabi ni Isaias. Wala kayong kabusugan. Talaga po, yun po talaga. Napakatupak. Sige, basahin mo na. Isaias, Kapitulo... Mayaman na kayo. Bundat na kayo. Ang laki ng tiyan nyo. Kung halimbawa sa tiyan na busog, ang laki na, butete na kayo. Wala kayong sawa sa magpapayaman. Wala kayong awa sa mahirap. Isaias Kapitulo 56, talatang 11. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. O, kita na. Humatol na ba, propeta, hindi lang si Jesus. Doon pa. Humatol na ang Diyos sa pamagitan ng mga propeta. Walang nakinig sa mga propeta hanggang ngayon. O, yan ang problema. Dahil ayaw nyo pumasok sa kanilang langit. Dahil gusto nyo gagawa kayo sa sarili yung kaharian. Anong plano nyo sa sarili nyong kaharian? Ano sabi nyo? One word religion. Alam nyo kapupunta niya one word religion yan. Gera na rin. Tandaan nyo. Gera patani yan.
Magkakagera naman sa katawan kung ipairal nyo yung one world religion na yan, Islamic way of worship. Hindi ba yan ang pinaglabanan sa Biblia ng mga propeta at ang mga mamamayan? Yung pamamaraan ng pamumuhay o reliyon na hindi walang kaugnayan sa Diyos. Hindi ba sila nagpapatayan dahil sa reliyon? Tandaan nyo magising na kayo. Hindi kayo kasi nagbabasa ng Biblia Puro kayabangan lang ang sinasabi nyo. Payabangan kayo dyan. Lalo kanina nagsalita naman ng presidente. Gusto niya umunlad ang Pilipinas. Diyos ba siya? Wala nga rin pong pondo yung Pilipinas. Ay sinong membro niya dyan sa kabinete? Sa Malacanang. Hindi makapagpayaman yan. Tandaan nyo. Diyos lang ang makapagpapayaman sa tao. Mayayaman kasi kayo Napapasunod nyo yung mga politiko, tanga na kamukha nyo. Dahil yung mayaman din silang kamukha nyo. O gusto nyo, saysayin ko isa-isa. Pero pag saysayin ko isa-isa, hindi rin kayo nakikinig. Alright, gumising na kayo Ito pa po, dagdag po natin yung sinabi na Apostol San Pablo sa mga mayayaman. Sige. Maibigin sa pamamahagi. Namahagi ba kayo sa kayawanan ninyo o sinusulo-lan ninyo? Alalahanin nyo na sinabi ni Moses na wala kayong madadala sa langit. Mamatay kayo, tandaan niyo, wala tayong mamamatay. Wala kayong madala sa langit. Mayroon akong pamilya na alam, natuklasan, mayaman, namatay siya. Ipinamahagi niya kayamanan niya sa kanyang mga anak, kanya-kanyang mana. Ano nangyari sa kanyang mga anak? Babaero din sila, sugaron sila, malalayaw sila. Doon nila ginastos yung kayamanan na inimpok ng kanilang ama. Napunta ba sila sa langit? Hindi sila napunta sa langit. Tandaan nyo. Walang nakarating sa langit, kundi lang yung mga nabanal at sumunod sa doktrina ng Diyos. Ano nyo Yung doktrina ng Satanas, yan ang nag-alok ng kasamaan sa sangkatauhan. Tandaan nyo. Ngayon, sino sinasamba nyo kayo? Ngayon, kayong mga mayaman. Hindi ba Satanas? Dahil sinamba nyo ang pera. Sino nag-alok ng pera? Kay Jesus. Hindi ba Satanas? Ngayon, tayong tao. Tao rin tayo na kamukha ni Jesus. Nandyan manunukso, sabi ni Pedro. Ang manunukso, Satanas, nandyan lang sa gilid nyo. Naghahanap ng bibiktimahin niya. O, sino na biktima ni Satanas? Mayayaman. Di ba kayong mga mayayaman? Dahil sinamba nyo ang pera na inalok ni Satanas? Mabuti pa si Jesus. Hindi niya kinagat yung alok. Kayo, nakagat nyo yung alok ni Satanas. Malinaw yan Alright. So, ngayon, kung gusto yung kapayapaan, sabi ng Diyos, makikasundo na kayo sa Diyos. Dahil yun ang sinabi niya. Doon sa Isaias, hinintay niya tayo na tayo manumbalik sa Kanya. Makipagkasundo na tayo sa Kanya. So, basahin niyo yung Isaiah 57:19. Isaiah Kapitulo 57, talatang 19. Aking nilikha ang bunga ng mga labi. Kapayapaan, kapayapaan sa Kanya na malayo, at sa Kanya na malapit, sabi ng Panginoon, at aking pagagalingin siya. O, ano ibig sabihin yung pagagaling? Pagagalingin. Ang sakit ng mundo ang pagagalingin. Kung tayo magbalik loob na sa Kanya, makipagkasundo na tayo. Yan ang kinakanta nyo sa Pasko. Heart the herald angels sing. God and sinners reconcile. Yun nasa uli yun, di ba? Kinakanta yan ng mga anghel Noong panahon niya, isinulat naman ng mga tao. Sino yung mga ngantang anghel na yan? Si Haring David. Singing medium yan.
Isa yan sa mga nilikha niya at ipinaisip sa mga tao na likhain na kanta. Dahil may moral yan. God and sinners reconcile. So, Diyos at ang mga makasalanan magkasundo na, sabi ni Pablo. Dahil siya ang inutusan ng Diyos para pagkasunduin ng tao sa Diyos. Ganon din kami. Ganon din si Jesus. Gusto niya magkasundo ng tao sa Diyos, pero ayaw ng tao. Bakit? Hanggang ngayon, ayaw niyo magkasundo sa Diyos. Kayo mga mayaman, napagaling pa ng kayamanan ng sakit na mundo. Ano sakit na mundo na dapat magalingin? Yan sinasabi niyong crisis. Maraming klaseng crisis. Crisis sa sakit, crisis sa bulsa, ano mang crisis sa isda, krisis sa gulay, lahat ng pakikinabangan ng tao. Krisis na lang yan. Kaya mahal ang presyo dahil mahal na rin ng mga abono. Sinasabi nila, di ba? Alright, ito bang balita ito? Totoo ba? Totoo na. Alright. Mahal na rin ang pag-ani. Di makina na natin. Wala nang kalabaw. Dahil pinatay nyo lahat ng kalabaw. Pinulutan na. Pinulutan nyo lahat ng kalabaw. O ngayon, pag mawalan na lahat ng kalabaw, wala na lahat ng hayop, makakain ba niyo yung makina? Iprito nila. Isangag nyo, ilagan ninyo yung makina, mapalambot ba ninyo? Kaya kayo, mag-isip-isip na kayo ha. Gusto nyo puro bakal, puro robot. Ang gamitin nyo. Yun po ang mangyayari, yun po ang AI, Artificial Intelligence, yun na po yung mamamayan ipagdating pa ng mga ilang taon. Halos lahat po ng mga manggagawa, puro robot na. Oh. Tapos gusto yung pagkain, puro Chemical. chemical na lang. Bawal na rin po yung ano, yung mga herbal. Talaga kayo, mga ingot kayo talaga kailan. Nagmapanggap kayo mga Diyos. Maglilikha kayo na artificial na mga bagay. Hindi urig. Ang Diyos nilikha na tayong urig. Tandaan nyo bakit gagawin yung abnormal ang mga tao? Hindi sila na lang. Mga ingot kayo talaga, ano? Saan kayo natuto ng ganyan? Sa Diyos ba ako kaya Satanas? Alright. So, isip-isipin nyo mabuti. Paano magkakaroon ng kapayapaan at kasaganaan kung sinasaklawan nyo yung tungkulin ng Diyos na nagpapangkap kayo ng mga Diyos, kaya mahatulan kayo lahat. Sinabi ng Diyos kay Hari David doon sa awit 82. Awit Kapitulo 82. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. O see? Kahit na kami. Diyos kami. Dahil Diyos kami sa pamilya namin. Dahil tinuturuan namin ang pamilya namin sa ikabubuti. Diyos kami ng aming tinatawag na barangay. Kayo naman, Diyos kayo ng sangkatauhan. Ano kayo klaseng Diyos? Kayo makatulad kayo. Dahil sa gawa ninyo, sige tuloy mo masa. Hanggang kailan magsisihatol kayo ng kalikuan? O, yan ba baksin? Matuwid bang hatol yan? Nakaligtasan sa inyo? Lumalabas na po yung mga epekto. Nagkakamatay ng mga taong see? baksinan. Ano ba? At magsisigalang sa mga pagkatao ng masama. Hatulan mo ang dukha at ulila. Gawan mo ng kaganapan ng napipighati at walang nagkakandili. O, tingnan nyo, yung mga taong mahirap, binigyan ba ninyo sila ng kaukulan pagmamahal? Hindi. Sige, tuloy mo. Sagipin mo ang dukha at mapagkailangan. Okay, niya. Nasagip ba ninyo yung mga masakit? Hindi rin. Ang dami nang kamatay. Sabi nyo mga doktor, first liner, pati doktor yung namatay. Nasagip ba ninyo sila? Gumawa ba kayo ng paraan para maligtas sila? Kumita na naman daw po sila. O baka naman kumita na naman kayo ng malaking halaga. Wala kayong pakialam kung mamatay sila. Yun ang nga po nangyari. Alright. Yan o. Kaya humatol sa inyo, yan Diyos
Sino nito sa inyong umatol? Ang mga propeta, gaya ni Jeremias. Basahin, 58:1. Isayas Kapitulo 58, talatang 1. Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakaka, at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang, at sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Anong ginawa nila kay Isaias? Hindi ba pinatay din? Sino bang humiyaw? Ayan si Jesus. Ano sinabi ni Jesus sa mga tao? Doon sa Matthew 23. Yung sinabi niya ito, di ba humiyaw yan? Humiyaw yan dahil walang speaker, walang loud speaker noong panahon niya. Kaya pahiyaw para marinig yung mga malayo ang kanyang salita. Nang magkagayon nagsalita si Jesus sa mga karamihan at sa kanyang mga lagad na nagsasabi, nagsisiyo po ang mga eskreba at mga fariseyo sa luklukan ni Moises. Lahat nga ng mga bagay na sa inyo'y kanilang ipagutos ay gawin ninyo at ganapin. Datapwat huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa. Bakit? Sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. O, sino yung gumagawa nito? Di ba mga politiko? Iboto nyo ako. Pagagandahin ko buhay nyo. Ipapa-asfalto Bigyan ko kayo ng edukasyon. Hindi ba yan ang mga pangako ninyo? Nagsasalita kayo, hindi naman nyo nagawa. Pagkain sa mesa. Ganun na. Sabi ni Gloria, bawat tao bibigyan ng pagkain sa lamesa. Nabigay ba niya? Wala. O, di malinaw yung sinabi ngayon na Jesus. Mula noon hanggang ngayon, nagaganap yung salita ni Jesus. Alright. So, paano kayo ngayon? Di ba niluloko yung tao? Sabi ni Miranda. Ano sabi ni Miranda? Niluloko lang ninyo taong bayan. Pinangako niya ang bayan na masaganang buhay. Asa nakasagana ng buhay? Lalo po naghihirap ang taong bayan. Isang kahit, isang tukaan na. Yung 400 na kitay mo isang araw, isang araw lang nagagastusin. Eh kung walang trabaho, paano? Kakain ba pamilya niya? Walang trabaho. Kaya dumadami tuloy magnanakaw. Dumadami ang kurap. Dumadami ang mga pusher. Dumadami ang mga sindikato. Dahil sa kagagawa ninyo. Scammer. Uso-uso na kayo pati cellphone. Ano sabi? Pag may nagsasabi pera, huwag niyo paniwalaan, sabi ng cellphone. Mabuti pa yung cellphone, nagsalita. Magaling pala yung cellphone. Nakapagpalala, pero kayo, walang masahan sa inyo. Tandaan nyo So, itong nangyayari ito. Masaya ba ang Diyos na ginagawa nyo ang mga bagay nyo sa mga tao? Ano sabi ng Diyos yung panahon ni Jesus? Ano sabi ni Jesus? Doon sa Matthew 25, 25:54. Hindi ba batas ngayon ay ibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili, sabi ni Jesus? Yan ang bagong utos. Ibigin mo ang Diyos sa mahigit sa lahat. Pagkatapos ibigin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. At ang pinakamahalaga dyan, sabi ni Pablo, pag-ibig. Alright. At pag-ibig, sabi ni Pablo, ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Yun din ang sinabi ni Jesus. Basahin na. Ano mang ginawa mo dyan sa kanya? Yun pala. At sasagot ang hari. At dito po sa Mateo Kapitulo 25, talatang 40. Sige. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang
inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamalit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Alright. Hindi ba tayo lahat ay kapatid ni Jesus? Tao siya. May pakiramdam siya. Naramdaman niya ang paghirap ng mga taong kapwa niya. Ipinagmamalasakit niya sila at ipinamamagitan sila. Ipinaglalaban niya ang kanilang karapatan. Bayani siya, di ba? Sabi ni Presidente Bongbong Marcos, hangang-hanga siya sa tinatawag na kabayanihan. Pagbabayani, Pinaglaban daw kalayaan. hangang-hanga siya raw sa mga bayani sa Pilipinas, pero hindi siya hanga kay Jesucristo. Hindi siya hanga kay Rizal. Sino si Rizal? May pagmamalasakit din sa kanyang kapwa, kaya pinaglaban niya ang kalayaan. Tandaan nyo O ngayon, anong klaseng kalayaan? Ang tinutukoy, kalayaan ng bayan sa kamay ng mga dayuhan. Kalayaan sa kuko na agila. Alright. Sige, kalayaan sa mga dayuhan. Dahil sino ang dayuhan kasi nakilalaban niya? Hindi ba Kastila? Malinaw ha? Anong ginawa ng Kastila sa Pilipinas? World history na ito ha? Pag-aaral natin. Anong ginawa ng Kastila sa Pilipinas? Hindi ba kaya ni Herodes ang pamamahala? So, alalahanin nyo yan. Ganun din si Jesus nung panahon niya. Ang pinaglaban niya, yung kalayaan ng mga tao sa kamay ng mga mayayaman. Dahil ang kayamanan, siya nag-alipin sa maraming tao. Sila may-ari ng mga pabrika, kumpanya, mga gas station, marami pang bagay na pinamalaan nila. At ang sweldo, mura lang. Di magkasya na pagkain sa maghapon kung may 5 kang pamilya. Yan ang pinaglaban ni Rizal. Ngayon, sa ating panahon, ano ang pinaglalaban nyo? Yung pagpapayaman? Pinababayaan yung mahirap? Tama yung sinabi ni Pablo. Ano sabi na Pablo? Kaya ng Panginoon? Sinasala nyo ang lamok at nilululok nyo ang kamelyo. Kayong mga eskribas at presyon. Alam nyo meaning ng eskribas? Marurunong. May mataas ang pinag-aralan. Kamu kayong school teacher, engineer, okay, mga kontratista, mga abogado, mga membro ng gobyerno. Yan ang sinatawag na eskribas at presyon. Hindi ba ang eskreba? Saan nahangwa sa ritang eskreba? Hindi ba sa scribbler? No? Scribbler. Yes. Marunong sumulat. Marunong magkatha ng salita. Yan ang mga eskribas. Marunong. Basahin na po natin, sinabi ng Panginoon Sige, sa mga basahin. eskreba. Mateo Kapitulo 23, talatang 24 hanggang 28. Kayong mga taga-akay na bulag, inyong sinasala ang lamok at nilulunok ninyo ang kamelyo. Saba ninyo mga eskreba at mga fariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililinis ang labas ng saro at ng pinggan. Alright. Datapwat sa loob ay puno sila ng panglulupig at katakawan. Alright. Ang gagandang damit nyo. Naka-Amerikana kayo. Barong Tagalog. Pero Nakabarong. sa loob ninyo, Puno ano ng yung sa loob ninyo? panlulupig. Nasa loob ng kaisipan ninyo, puro panlulupig. Yan ang natuklasan ni Jesus sa mga tao ng panahon niya. At katakawan. Oh. Bakit?
Dahil nasa kanya ang kapangyarihan ng Diyos. Ano sabi ng Diyos kasi? Sa Biblia, dahil ang tao talaga likas na sinungaling. Doon sa Jeremias 17:9, ang yayabang ninyo, pero lahat kayo sinungaling. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. O ano yung ibigay ng sa tao? Yung kastulan, yung tinatawag na komento, reklamo sa mga sinasalita ninyo na hindi nyo nagagawa. Alright. Hindi lang si Jesus ang gumawa. Si Pablo, ginawa niya. Tinuligsarin niya lahat ng mayayaman. Gaya na si Rizal, ganun din. Ulit po natin pagbasa. Sige tuloy mo. Ikaw, bulag na Fariseo, linisin mo muna ang loob ng saro at ng pinggan upang luminis naman ang kanyang labas. Alright, gayon kayo mga politiko. Ang lilinis ang inyong salita. Pero yung kaisipan nyo, marurumi talaga. May plano kayong marumi. Alright. Gets yun na. Baka hindi pa nyo naintindihan. Basa pa po tayo. Saba ninyo mga eskreba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi. Kita na. Na may anyong maganda sa labas, datapat sa loob, ay puno ng mga buto ng mga patay na tao, at ng lahat na karumal-dumal. Bakit? Dahil inililihim nyo yung inyong mga pinatay. Mga pinagagawang kasamaan. Lahat ng kasamaan nyo na swalangsang sa ginagawa ninyo, pinapatay ninyo. Totoo ba yun o hindi? Totoo yan. Bakit? Sino nagpaunlad ng kwan dito sa Pilipinas? Droga. Hindi ba kayo rin nasa gobyerno? Sino nagpaunlad ng tinatawag na sindikato sa Pilipinas? Kamukha yung mga barko na dumarating ng goods. Kaya na hindi nyo i-rehistro sa SEC. Ipadaan nyo dyan sa pampang ng dagat. Ano tawag dyan? Sindikato. Sino kayo? Lumilito na sindikato. Kamukha yung ginawa ninyo sa motor, yung hopper. Dumaan ba sa gobyerno yung hopper? O dumaan dahil sa Ilocos yung hopper? Eto ngayon, mga sakyan nang galing sa ibang bansa. Sabi nyo, mura lang, pero mahal pa rin ang bili. Tandaan nyo. Second hand na, mahal pa. Galing sa China, sasakyan lang dyan. Pati sigarilyo. Murang sigarilyo. Pinuhuli po nila yung mga mura, wala raw kasing tax. Kita na. Hindi ba ganyan na ginawa nyo sa Mighty? Ngayon, may bago na naman. Na sigarilyo. Lalaki na mga multa ng Tumod. mahuli. Royal. Di ba lilo ngayon na may sindikato pa rin hanggang ngayon? Asan yung mga gwardya ninyo sa kadagatan? Asan ang gwardya ninyo dito sa kapadagan? Baka po nasuhulan. Baka nasuhulan lahat yan. Mag-isip-isip kayo ha. Nagkuro-kuro lang ako, pero baka kuro-kuro ko tama na. Tumatama. Kaya ito po, tuloy po natin. Gayon din naman kayo, sa labas ay nag-aanyong matuwid sa mga tao. Datapat sa loob ay puno kayo ng pagpapaimbabaw at ng katampalasanan. Alam ba niyo ibig sabihin yan? Pagkaharap kayo mga tao, ang gagaling ang panalita nyo. Naingkanto yung kausap nyo. Sa ganda ng pangungusap ninyo. Galing daw Yung pala nasa loob nyo, gumawa kayo ng sindikato, racket.
Punong-puno daw ng pagpapaimbabaw at katampalasanan sa loob. Ang yayabang nyo pag nagsalita kayo. Pero wala naman kayo nagagawa sa kabubuti ng bayan nyo. Ang galing daw po mag-English. Ang galing-galing pa din nyo mag-Ingles. Hindi ba yan ang pinunan ni Rizal? Pag hindi magmahal ng sariling wika, daig pa ng bilasang isda. Paano kayo maintindihan na mahirap? Pa-English kayo. Kaya nga. So, yung malang pinag-aralan, hindi kayo maintindihan. Tandaan nyo. So, anong gagawin natin ngayon? Mag-aral kayo ng Ebanghelyo para matutuhan nyo ang kalooban ng Diyos. Para isagawa natin sa ating panahon para sa pagbabago. Dahil kung hindi tayo magbago, sabi ng Diyos, ilalampaso niya kayo lahat. Tandaan nyo yan na. O yan o, lindol, baha, bagyo, ano pa, sakit, ilalampaso tayo lang dyan. Napagaling ba ng mga doktor yan? Nalutas ba yung doktor yung bagyo? Napigil ba niyo yung bagyo? Napigil ba niyo yung sakit? Lalo lumalala ba? Sakit, tandaan nyo. Ang kalaban nyo ngayon, ang Diyos na nagsugot sa mga tao nagbibigay ng sakit, nandiyan sa Apokalipsis, Kapitulo 7, yan ang sinugo ng Diyos para pumatay. Ngayon, pati kayo, mayayaman, sabi, ligtas kayo? Hindi kayo ligtas, tandaan nyo. Walang tao makaligtas dito. Dahil ang Diyos mismo, pumapatay na. At isinugo niya yung mga pumapatay. Ibasahin. At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag umihip ang hangin sa lupa, o sa dagat man, o sa anumang punong kahoy. At nakita ko... Ano ibig sabihin yun? Huwag umihip. Ibig sabihin, papatayin niya lahat, punong kahoy, tao, isda, lahat yan, papatayin niya. Kaya nakakita na kayo yung peace kill na sinasabi niyo. Ano pumatay sa peace kill? Anong pumatay sa mga hayop? Yung mga baboy, mga manok. Kawawa naman yung mga nagpupultri. Sa pag-asa ng bayan, napatay lahat. Tandaan nyo anong nagawa nyo sa mga tao na pinapatay ng Diyos ngayon? Sa panahon natin, alam ba ninyo ang dahilan kung bakit nagkakasakit ang mga taong yan at namamatay mga tao yan? Diyos ang may gagawan yan. Dahil yan ang sinabi niya, lahat na makasalanan ay aking papatayin. Kaya basahin. Malakyas 4:1. Malakyas Kapitulo 4, talatang 1. Panghuling payo. Sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagningas na parang hurno, at ang lahat na palalo at ang lahat na nagsisigawa ng kasamaan. Okay, lahat na palalo lahat na mayayabang, lahat na gumagawa ng kasamaan, parang dayamig susunugin. Ibig sabihin, parang dayamig susunugin, parang walang kwenta ang pagpatay, susunugin lang kayo. Mga basura na lang po. Para kayong basura na papatayin. Troy. Ay magiging parang dayami, at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mahukbo, na ano pat hindi mag-iiwan sa kanila na kahit ugat, ni sangaman. Alright, lahat ng mga sindikato, lahat na gumagawa ng kasamaan, talaga susunugin kayo lahat sa impyerno. Tandaan nyo yan. Ang masakit po rito, hanggang sa kaapu-apuhan po nila yung galit ng Panginoon. Talaga, tingnan nyo yung namatay dyan sa Pangasinan. Magkakapatid, patay, sabay-sabay. Wala nang paglagyan sa bahay ng burol. At marami pang namatay. See? Hindi lang yan. Nakuha pa doon sa biyak naman to. Naliligo sa ilog. Namamatay sila. Hindi lang yan. Kung naalala po nila nangyari sa Bukawi, araw po ng linggo yun, Alright, pinaparada nila yung mga ribulto.
Yung nalunod sa Bukawi. May nagawa ba kayo sa pagkalunod sa Bukawi? Mga revolto nila. Naagaw ba ninyo yung nalunod? Naligtas ba ninyo yung nalunod? So, sino may gawa nito? Hindi ba Diyos? So, kaya nyo ngayon labanan ng Diyos kung papatayin niya kayo lahat. Tandaan nyo ha. So, ano sabi ngayon sa Malagyas? Basahin. Ngunit kayong natatakot sa aking pangalan ay sisikat ng araw na may kagalingan sa kanyang mga pakpak. At magsisilukso kayo gaya ng mga anak ng mga baka nagmula sa kuralan. Magsaya kayo dahil ligtas kayo lahat. Yan ang mga taong natatakot sa Diyos at sumusunod sa kanyang mga utos at tunay na mga Kristiyano. Pero yung mga Kristiyanong peke, tandaan nyo ha. Matatapos papalitan na naman yung reliyon, palitan nyo naman ng Islam. Ano ang ugali ng mga Islam? Babaero mga Islam, maraming asawa. Ganun na. Gusto nyo papasok sa Islam? Para sa ganun, magkaroon kayo ng maraming asawa, malaya kayo mag-asawa na marami. Yan ang gusto nyo. Abaloko-loko kayo talaga. Pinada po nila yung ginawa ni Hari Solomon para Kaya nga eh. asawa. Gusto nyo gusto nyo lahat ng babae sa inyo. Mga turong baka kayo malilibog. Gusto nyo lahat sa inyo para kayo manok. Pag tumilaw, akin lahat yan. Asawa ko lahat yan. Yan ang gusto nyo. Mga hayop kayo. Manok kayo talaga. Alright. So, huwag sana mangyari ha. Dahil hindi pa intulot na Jesus mangyari yan. Dahil sabi na Jesus mismo, yung mga taong hindi ayaw niya siyang maghari, papatay niya lahat yan. Maniwala kayo hindi. Maghahari si Jesus. Believe it or not. Tandaan nyo. Paniwala nyo hindi. Maghahari talaga. Dahil sabi niya sa akin, ubusin niya kayong mga makasalanan bago siya maghari. Dahil ang mga matuwid lamang ay titira niya. Alright. Kagaya ng panahon ninyo eh. 8 lang silang banal ang natira. Ano nyo ah? So, 8. Mabuti ba ngayon? Kalahati na ng populasyon na banal ang itira niya bago siya maghari. Gusto nyo ganon? Maubos kayo mga kasalanan? Ito po sinabi niya, Lucas Kapitulo 19, talatang 27. Sige. Datapat itong aking mga kaaway na ayaw na ako'y maghari sa kanila ay dalhin ninyo rito at patayin ninyo sila sa harapan ko. O, sino pumapatay? Hindi tao pumapatay din ha. Mga espiritu pumatay. Arkanghel ng kalangitan at lahat ng mga engkanto sa kagubatan, yan ang kasama nilang pumapatay. Tandaan nyo ha. Ito na, pati ang demonyo, isasama nilang pumatay sa tao. Ano pa? So, marami pa ako sasabihin, pero baka magsawa kayo sa paghinig. Hanggang dito lamang at susundan ko pa yan. Dahil hindi kayo magtigil ng paggawa ng pagkatha ng kasinungalingan. Kailangan katotohanan na maghari, hindi kasinungalingan. Tandaan nyo ha. Sige. Ito po yung huling mensahe galing po kay Haring David. Awit, Kapitulo 33, talatang 12 hanggang 13. Mapalad ang bansa ng Diyos ay ang Panginoon, ang bayan na kanyang pinili, saga ng kanyang sariling mana. Ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat na anak ng matao. Mula sa dakong kanyang tahanan ay tumitingin siya sa lahat na nangananahan sa lupa. O sir, wala siyang hindi nakikita. Tandaan nyo. Kaya sinabi ni Jesus mismo, walang lihim na hindi mabubunyag. Tandaan nyo ha. Dahil bubunyag niya lahat ng lihim ng tao. Siya'y nagbuhugis ng mga puso nilang lahat
na nagmamasid sa lahat nilang mga gawa. Yan po ang ating pong huling mensahe. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, kami po'y nagpapasalamat sa inyo pong lahat na mapatuloy na nakikinig ng mga aral po ng katotohanan ng pastor. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan at karangalan ay ating itinataas sa ating dakilang Ama, siya nawa